Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Desisyon ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Duterte kinastigo ng isang senador. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dadpaas. Inakusahan ni Senador Ivy Marcos ang International Criminal Court o ICC ng kawalan ng patas na pagtingin at pinipili lang kung kanino pairali ng international justice. Ito ay kasunod ng desisyon ng ICC na tanggihan ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ideklarang may jurisdiction sila sa kanyang kaso. Ayon kay Senador Amy, mahirap isang tabi ang pagtingin ng karamihan ng mga maliliit at walang impluwensyang mga bansa lamang ang kaya ng ICC, ngunit hindi kayang habulin ng mga mula sa mga bansang malalaki at maimpluwensya gaya ni na Russian President Vladimir Putin at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Hindi rin makalimutan ng senador ang naging pagtrato ng administrasyon kay dating Pangulong Duterte dahil isinantabi umano ang mga proseso na ginagarantiya ng ating saligang batas dahil lamang sa politika. Giit ng senador, dito bumababa ang pagtingin ng publiko sa mga institusyon at pinahihina ang pag-iral ng rule of law. Una nito ay nagdesisyon ng ICC Pre-Trial Chamber na may jurisdiction nito sa kaso ni Duterte. Iginigiit ng kampo ni Duterte na hindi nakasapi ng ICC ang Pilipinas kaya't hindi nasaklaw ng kanilang kapangyarihan ng dating Pangulo. Lumabas ang desisyon ng ICC sa araw na dinidinig ng House Committee on Justice ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na hindi niya dinaluhan. Nabulgar ang bilyones na perang pumasok sa kanilang account ng asawang si Attorney Mans Carpio na hindi nakadeklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng pangalawang Pangulo. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, rollback sa presyo ng diesel posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Posibleng magkaroon ng malaking rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo kung saan inaasahang aabot sa humigit kumulang 8 piso sa kada litro ang bawas sa diesel. Batay sa unang 4 na araw ng kalakalan sa pandaigdigang merkado, tinatayang magbabago ang presyo ng langis sa mga sumusunod. 40 centavos sa kada litro ang bababa sa gasolina, 8 pesos and 50 centavos sa kada litro ang bababa sa diesel, at 11 pesos sa kada litro ang bababa sa kerosene. Gayunpaman, maaari pang magbago ang mga presyong ito dahil may natitira pang isang araw ng trading bago tuluyang ma-finalize ang adjustments. Ayon sa mga ulat, bumaba ang presyo ng langis nitong mga nakaraang araw matapos ipahiwatig ng Washington na umuusad na ang negosasyon upang muling buksan ng Strait of Hormuz. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.